Hello everyone! Ito na naman po tayo mga kapatid sa mga patsambang luto natin. Samahan niyo po ako ngayon mga kapatid na magluto ng ating seafood mushroom white pasta sauce. Ayan, may pusit tayo dyan guys. Fresh na fresh pa yan. Gumagalaw pa yung kanyang mga itim-itim sa balat. May prawns din tayo, may squid, tsaka may clams po. Ayan, yan lang po yung sahog ng ating gagawing pasta ngayon mga kapatid. Yan po yung aming dinner. Ang ginawa ko po, hinati-hati ko po yung prawns kasi malalaki, parang gadaliri siya. So, para mas madaling maluto, mas maganda pong hatiin. Eto guys, yung pusit naman, hiniwa-hiwa ko lang ng magkabilaan yan. Magkabilaan ba tawag dyan? Magka-cross sila para mas matawag nito, mas malambot siya, and then may style din ba. And then, hahatiin natin siya ng daliri lang din. Kasi liliit po yan pag yan po ay naluto. Ayan. So, maraming salamat mga kapatid sa mga nanonood ng ating patsambang luto. Patsamba lang naman kasi wala naman tayong reseping sinusunod. Parang naaayon lang sa ating kagustuhan na makakain ng ganito, ng ganyan. Kaya niluluto natin. Naglagay din pa ako dyan guys ng isang puting sibuyas. So, any sibuyas po kung ano yung meron sa inyo, kung mayroon kayong pula or puti, sa pula, sa puti, tanggal lang mani, chares. Joke lang. Kahit anong sibuyas po pwede. Basta amoy sibuyas, pwede nyo pong ilagay. Pero ako white po yung binili ni Amo, so white po talaga. Bihira po kaming gumamit ng puti. Tsaka yung bawang namin, very weird. Isang bawang na yan guys, hindi yung normal na bawang na yung may ngipin-ngipin ba. Pero pangit yan kasi kung kunti lang yung iluto mo, kailangan nabuksan na yan, ilalagay mo lahat. Kaya, mas maganda pa rin yung ngipin-ngipin na bawang. Ewan ko kung saan nabili ni Amo yan, parang China. So, kailangan ilagay ko po lahat yan mga kapatid. Apakadali lang naman po yung mga ricado na gagamitin natin. So, I'm sure gustong-gusto po ng inyong mga anak. Parang semi carbonara na rin siya. Masarap din ito sana kung may bacon, kasi yung bacon namin kanina nabulok na. Ayan, nag-cut din po ako ng cucumber kasi may cucumber kami dyan para may kulay naman na green. Kahit anong gulay po, pwede nyong ihalo dyan na kung ano po yung naaayon sa gusto nyo. Dapat may carrots din para may kulay orange siya. Pero ayaw kasi ng mga amo ko kumain ng carrots na hinahalo sa mga ganyan. Sa soup lang namin nilalagay ang carrots. So, kung ano yung gusto nila, yun ang sundin natin. Ayan guys, hiwa-hiwain nyo lang. Depende na sa inyo kahit anong hiwa yan. Kasi atin naman ngunguyain later on, di ba? May dalawa ding celery, pampadami. Kaya hiniwa-hiwa ko na rin ng pahaba. O, yan, di ba? Ang bilis maghiwa. Bahala na kayo yan guys. Siyempre, discardin nyo na yan. Alam kong alam nyo yan. Ayan, maghiwa din tayo ng puting mushroom. Ano ba tawag dyan? Button mushroom ba yan? Di ko rin kasi alam ang mga tawag ng mga mushroom na yan eh. Basta kahit anong mushroom siguro pwede. Basta magigisa naman yan eh. Ayan, tapos na tayo maghiwa mga kapatid. Ito lang naman po yung mga nilagay kong ingredients. So, kayo na po ang bahala. Ayan yung white sauce natin. Dadagdagan ko yun mamaya. May clams na rin po. Tanggal na po siya sa tawag nito, sa bahay niya. Sa kanyang shell. So, gagawin natin mamaya, papakita ko sa inyo kung paano magluto ng ganon na hindi siya na-overcook. Ayan, gawin na po natin ang ating white sauce. Naglagay lang po ako dyan ng butter, mga 2-3 kutsara yan. Depende na po sa inyo kung gaano karami yung gagawin nyo. So, kung mas marami, dadagdagan nyo. So, nilagay na po natin dyan. Pag medyo natunaw na, ilagay na po natin ang ating cornstarch. 1 teaspoon lang siguro yung nailagay ko dyan kasi masyadong malapot mga kapatid. Pero depende pa rin sa inyo kung gaano kalapot ang gusto nyo. Nasa sa inyo pa rin. Grabe, naghihikap na akong nag-voice over dito mga kapatid. Kaya teaspoon lang kasi yung ginamit ko, kaya dinagdadagdagan ko ng konti. Ayan, pag medyo natunaw na po yung ating corn flour, dagdagan nyo na po siya ng milk. Ginamit ko po dyan ay fresh milk. Pero kahit anong milk naman meron kayo dyan, basta lasang milk,
Pwede naman siguro yung powder. Kung wala kayong milk powder, timplahin nyo na lang, tansyahin nyo na lang kung gaano karami. Syempre, lagyan natin ng pampalasa, ng paminta, asin, konting asukal, konting chicken powder para magkalasa pa rin, di ba? Yan. Tas dapat pala mahina po yung apoy kasi titigas po yung ating cornstarch, and then halo-haluin na po pagkatapos niyan. Halo-haluin, mekos-mekos hanggang sa makuha natin yung gusto nating consistency. Medyo malabnaw pa yan. Dinagdagan ko dyan ng konting harina guys para lumapot, pero hindi ko na yata naipakita sa aking video. So fast forward mga kapatid, naglaga na po ako ng ating pasta noodles. Barilla po ang aming brand. Hindi po yan paid promotion. Pero yan po yung brand ng amo. Ayan guys, nilagay ko lang sa mainit na tubig yung prawns, tapos tinanggal na agad-agad. Hindi ko pala napindot mga kapatid. Konti lang naabutan ng prawns. Ayan, nilagay ko na rin yung pusit. Konting kwan lang yan mga kapatid. Konting mekos-mekos lang kasi titigas yan pag na-overcook. Tanggalin na natin pag medyo nag-white na siya. Makikita naman natin kasi mamaya ilalagay natin siya sa huli para hindi po siya ma-overcook. Ayan, tanggalin na po natin. Tsaka ilagay din natin yung clams. Ano nang tawag sa Tagalog yan? Yung clams. Pero pag Ilocano kapo. Jay malalay jay bye-bye ngay. Inilagyan ko lang ng oil yan tsaka asin yung pinagbablansyan ko ng ganyan. Ayan, ilagay na po natin yung clams. Kapo in Ilocano. Ano na yung Tagalog ng kapo? Hala, nakalimutan ko guys. Sinong nakakalam dyan? Tagalog ng clams, Ilocano ay kapo. Hindi ko alam sa Tagalog guys, nakalimutan ko na. Konting mekos-mekos lang din pag makita nyong parang lampas na sa half cook, tanggalin nyo na para hindi po siya matigas. Ayan, mekos-mekos nyo lang guys. Medyo malamig kasi galing sa rep yan, kaya hindi siya kumulo agad. Pero okay na yan kasi nakita ko naman na pumuti na siya. Madali lang man maluto yan, oy. Ito naman, yan, naluto na yung pasta natin. Lagyan natin ng asin tsaka paminta. Yan ang ginawa ko guys, olive oil, asin tsaka paminta. Tapos ayan, niluto na natin ng ating sauce. Yung gulay-gulay niya kanina pag halo-haluin na natin. Bilis ng ating video mga kapatid. Ayan, konting mantika lang, kahit anong oil pwede. Igisa na natin ang ating sibuyas at bawang. Pwede rin kayo maglagay ng luya, pero ayaw ko kasi sibuyas bawang lang. Syempre, mekos-mekos hanggang sa maging brown. Tapos isunod natin ang ating mushroom. Excuse me po, nagdadry ang aking lalamunan. Malamig na kasi dito, parang 16 degrees na, tas ang lakas ng ulan. Ayan, ilagay na po natin ang ating mushroom. Siyempre, lagyan natin ng pampalasa yan, asin, paminta, at saka konting asukal. So, mga basic ingredients natin na pampalasa, asin, paminta, chicken powder. Yun lang naman yung mga basic na ilalagay. Ayan, naglagay din ako ng konting asukal dyan, tsaka chicken powder mga kapatid. Tapos mekos-mekos lang natin ulit. Ayan, pag medyo okay na, luto na yung ating mushroom. Sana nakakasunod kayo guys sa mga ginagawa ko, sa mga hindi pa nakakatry. Try nyo po to, masarap to. Tapos lagay na po natin ang ating gulay. Konting mekos-mekos lang yan dahil kahit fresh pwede namang kainin Ihalo na natin ang ating sahog. Wow, ayan na. Huwag niyong ilagay yung sabaw niya guys kasi parang hindi yun kumulo. Ayan, then imikos-mikos lang natin ng madalian. Kailangan dito guys, mataas po yung apoy ng inyong kalan. So, para hindi po siya ma-overcook ang ating prawns at saka ang ating pusit. Tulya pala ang Tagalog ng clams. Tama ba ako guys? Tulya. Tulya ba ang Tagalog ng clams? Ang Ilocano niya ay kapo. Kayo na ang bahalang humusga guys. Naalala ko, ang alam ko tulya. Tama ba ako? Hirap magtagalog Ayan, mekos-mekos lang natin mga kapatid kasi yung pusit kanina parang hindi pa masyadong naluto. So, ayan, ibubuhos na natin ang ginawa nating sauce.
Wow, ang sarap guys. Ang creamy niya, promise. Mas masarap to kaysa sa dilata na sauce. Tsaka, sariling gawa natin, di ba? Alam nating malinis. Walang chemical kasi tayo na yung gumawa. Butter lang tsaka cornstarch. Para naging malapot lang siya. Parang gumawa lang tayo ng slurry para maging malapot. So, ito na po yung ibubuhos natin sa ating pasta. Yan lang, ganyan lang po. Pero sulit, apakasarap nito. So maraming salamat mga kapatid. Pag nakarating kayo sa hanggang dito sa part na to ng aking video, I'm sure nag-i-enjoy naman kayong nanonood ng aking mga patsambang luto. Mag-comment po kayo dyan, babalikan ko po kayo. Maraming salamat mga kapatid. Sana nakatulong para pwedeng pambaon ng inyong mga anak. See you next vlog mga kapatid. Thank you everyone. Let's eat. God bless us all. Thank you, thank you. Sarap-sarap naman.